Hello kahugot, welcome back to our channel Bono's Love 2 para po sa ating programang DKB Dear Kuya Bono. Sa mga bago lang po sa ating channel, please consider subscribing at sa mga subscribe na maraming salamat. Sa ating isang channel na Kahugot PF kung saan tayo naman ay nagbabasa ng mga kwentong sa dulo ay may problema o paglalahad ng mga problemang puso o relasyon, ito po yung Kahugot PF. Kung saan ang ating mga kahugot na tumututok sa ating programa sa Facebook page live ay nagbibigay naman ng mga pagpapayo. Pa-subscribe din po sa ating channel na ito, Kahugot PF. Maraming salamat in advance. Ang kwento ni Arian mga kahugot ay re-upload lamang. Ito ang pangalawang kwento. Ito yung pangalawang kwento dito sa ating channel. Ang una, yung kay Katie at ito yung pangalawa. At gaya ng kay Katie, ito ay tinadtad din ng YouTube ng napakaraming copyright claims, kaya naman dinilit na lang natin. At nang hinayang naman ako, kaya ko po naisipang i-upload ulit. So narito mga kahugot, ang kwento ng buhay at pag-ibig ni Arian re-upload dito sa DKB Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, kumusta po? Sana okay din kayo. Ako po si Arian ng Paranaque pero nandito ako ngayon sa Nueva Ecija. Di po talaga ako taga rito. Dito ko lang natagpuan ang matagal ko nang inaasam-asam sa buhay, ang masayang pamilya. Ito ay isang bagay na hindi ko naranasan sa piling ng aking pamilya at bagay na kinainggitan sa ibang pamilyang magkakasundo lahat. Nagmamahalan, nagmamalasakitan. Nakikita ko si Annabel Rama sa katauhan ng mama ko. Bisaya din, mataray, mukhang pera. Kaya lang, mapagmahal sa anak at mga apo si Annabel Rama, while si mama, well, wala akong matanda ang malasakit o lambing si mama sa akin kahit pa ako ang bunso. Kaming apat na magkakapatid ay pinalaki ng Yala Tandem o collaboration ng lola at yaya kasi walang time si mama para mag-alaga or magpalaki ng anak. Ang karamihan ng oras ni mama ay nagugugol niya kasama ang mga amiga niyang sosyalerang wranglers or matatandang pasosyal. Shopping, mahjong, outing, social work, parlor and spa at kung ano-ano pa. Si Papa naman ay lagi ding wala sa bahay dahil sa kanya nga ipinagkatiwala ni Mama ang mga negosyo nila na nasa iba't ibang probinsya. Okay naman si Papa Kuya Bono, minsan mabait at malambing. Kaso nga lang yun nga, lagi siyang wala. 18 years old ako nang makilala ko si Dave. Siya naman ay 24 na noon. Guwapo si Dave, makisig, maganda ang pangangatawan, makinis at halatang maalaga sa sarili. Sa gym, malapit sa subdivision ko siya nakilala. Nag-workout siya noon at ako naman ay nagbabawas lang noon ng extra fats sa katawan. Hindi daw niya akalain na 18 pa lang ako pero gayon pa man ay nanligaw pa rin naman ang loko. At dinagtagal ay sinagot ko naman.
Pangatlo siyang naging boyfriend ko. Yung dalawang una ay mga jowa-jowa ang pururot lang kasi yung una first year high school lang ako noon. Then yung pangalawa second year. Tapos di naman nagtagal pareho. Yung first jowa ka nga di man lang inabot ng 1 month. Yung pangalawa naka3 months na rin naman kami pero wala namang espesyal na nangyari. Kahit simpleng torrid kiss lang, wala talaga. Oo nga pala, yung first ever boyfriend ko ay super crush ko dati kaya parang dream come true sa akin na naging jowa ko siya. Kaso nakialam ang tita niyang madre, pinaghiwalay kami. Wala na akong nagawa. Hindi ko siya nagawang ipaglaban kahit mahal na mahal ko siya. Yun yung first time na umiyak ako dahil sa lalaki. Siguro nasa 1 week na almost every day and every night ay nagkakrayola ako. Ang sakit kasi Then eto nga si Dave, dahil macho, guwapito at may edad kesa sa akin, inakala kong sa kanya na ako mapapasubo. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangang mag-ingat ako. No way sa pagsuko sa bataan, agad-agad. Kailangang medyohan ang pagpapakipot, medyo-medyo lang. Pero alam mo Kuya Bono, pahiya ako sa sarili ko, sa impression ko kay Dave. Akala ko kasi sa kanya na ako mawawarak. Pero nagkamali ako kasi habang tumatagal, nakikilala ko siya. Napaka-gentleman niya. Lagi siyang nakaalalay sa akin pero yung hawakan lang ang kamay ko, parang kinatatakutan pa niya. Tapos ang hilig tumambay sa simbahan. Madalas nandun lang kami sa loob ng church kahit walang misa. Sa mahinang boses, nagkukwentuhan kami doon. Nagtagal kami ni Dave, Kuya Bono. Mahigit 9 months. Pero hawak kamay, yakap at halik sa pisngi lang ang pina-experience niya sa akin. Tapos yung breakup namin, ang tsaka. Sobra akong nagulat, nalito, nalokring sa natuklasan ko tungkol kay Dave. At yun ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. Umaga nung nagising akong sapilitan dahil sa mga kalabog sa pinto ng silid ko tapos alingaw-ngaw ng boses ni Mama sa buong kabahayan. Noong buksan ko ang pinto, agad niyang itinapat sa mukha ko ang cellphone niya. Jowa mo ang lalaking yan? Nanlalaki ang mga matang tanong niya sa akin. Yung picture namin ni Dave ang nasa screen ng cellphone niya. Bakit? Bakit meron ka niyan? Tanong ko. Sinend ni Babette sa messenger. At ayaw kong sugurin ako ni Babette dahil dito Ariana Karil, kaya umaksyon ka. Ngayon ding oras na ito, i-break mo ang lalaking ito. Now na, asap! Ma-wait lang. Nalilitong sabi ko. But why? Anong kinalaman ni Tita Babette sa akin at kay Dave? OMG, Ariana Karil. Obviously, naloko ka ng lalaking ito. Hindi mo siya kilala. Pues ipapakilala ko siya sa'yo. Itong lalaking ito ay jowa ng Tita Babette mo at matagal na sila. At marami ng gastos ang matrona kong kaibigan sa lalaking ito kaya I'm so sure nagugulihin niya tayo kapag di mo hiniwalayan ang lalaking ito. Huwag kang tumunganga, Ariana Karil. Kunin mo ang cellphone mo at tawagan mo, i-text mo, i-chat mo ang lalaking yan. Sabihin mo, split na tayo, babu. Ganon ang sabihin mo. Tulog daw si Dave nang kalkalin ni Tita Babette ang cellphone ni Dave at nakita niya sa secret folder ang mga pictures namin. May pin ang secret folder pero nahulaan daw niya. Takot si Mama kay Tita Babette. Pinong babae kung titingnan si Tita Babette.
Kahawig nga niya yung veteranang aktres na si Alicia Alonso eh. Mahinhinding kumilos pero mas mabangis pa daw sa tigre kapag nagalit. Plus malaki ang utang na loob ni Mama kay Tita Babette kaya takot na takot itong makabangga ang kanyang matandang kaibigang matrona. Tunga nga ako. Sa totoo lang Kuya Bono, parang 3 hours yata akong tulala. Nagre-ring ang cellphone ni Dave pero hindi sumasagot. Hula ko nga'y tulog pa. Maya-maya humahangos ulit si Mama papasok ng kwarto ko. Andito na ang Tita Babette mo, sabi niya. Maya-maya ay nasa pinto na rin si Tita Babette at sa akin nakatitig. Hindi siya nakakatakot sa totoo lang pero prangka ang kanyang tanong. Hihiwalayan mo ba si Dave o hindi? Hindi niya inalis ang titig niya sa akin. Napayuko ako. Babette, ako nang bahala dito kay Ariana, Basta chill ka lang. Ako bahala, sabi ni Mama. Edita, alam kong alam mo na ayoko ng stress. Oh yes, I know, Babette. Leave this to me, okay? Sosyalerang ismid ang nakita ko kay Tita Babette bago umalis ng silid ko. Ariana Karil, bibigyan kita ng pera. 10K, umalis ka. Total bakasyon naman na, pumunta ka sa kahit saan. Basta lumayo ka muna at putulin mo na yung ugnayan mo sa Dave na yan. Pero Ma, bakit? Anong bakit? Bakit kailangan kong mag-giveaway? Lumingon si Mama sa likuran niya na parang tiniyak kong walang ibang tao. Bago niya ako sinagot ng, Ariana Karil, magkaroon ka naman ng taste kahit konti. Pinagsawaan na ng matrona, ano ka ba? Hindi mo alam kung gaano kababoy sa lalaki yung Babette na yan. Kaya alam kong wala ng dignidad sa katawan yung Dave na yan. Ariana Karil, pumili ka naman ng lalaking pwede mong ipagmalaki. Okay Ma, tama ka. Pero 10K, kulang. Eh di, gawin kong 11K. 50K, Mama. Take it or leave it. Madaing sabi ko nang biglang may sumabad mula sa pinto. Si Tita Babette at ang sabi niya, Edita, ako nang bahala sa 39K. Nung araw ding yung dumating sa bahay si Lola Iska, kapatid ni Lola Isabel. Si Lola Isabel ang nanay ni Papa. May sakit ng Alzheimer si Lola Isabel. So dinalaw lang ni Lola Iska ang kapatid niya kahit hindi naman siya nakikilala. Napapaiyak ako habang pinagmamasdan ko silang dalawa. Pinupunasan ni Lola Iska ang ate niya habang kausap niya ito kahit alam niyang hindi na siya natatandaan nito. Mahal ko si Lola Isabel kasi siya ang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Kaya lang wala namang gumagaling sa Alzheimer's. Kaya kinuhanan na lang ni Papa ng private nurse si Lola na siyang nag-aalaga sa kanya. Pinahid ko ang luha mula sa mata ko habang pinapanood ko ang magkapatid kong Lola. Then kinausap ko si Lola Iska. Lola Iska, saan ka ba uuwi? Tanong ko. Tagalukban, Quezon kasi ang asawa ni Lola Iska pero patay naman na at yung nag-iisa niyang anak na si Tito Poroy ay taga dito sa Nueva Ecija kahit alam kong umuwi din siya dito. Sa Gabaldon na ako umuwi, sa Tito Poroy mo, sagot niya. Lola, pwedeng sumama? Abay, oo naman, kanya nga lang wala kaming aircon doon. Tag-init pa naman ngayon. Okay lang yan, Lola. Mag-iimpake lang ako, ha? Sa loob ng bus patungong Nueva Ecija, naglakbay din ang isip ko. Natitigilan ako kasi parang may mali. Parang mali na hindi ko pinaglaban si Dave. Hindi ko na siya natawagan. Na-block na ako sa phone niya pati sa Facebook niya at alam kong kagagawan yon ni Tita Babette. Gusto kong umiyak noon, Kuya Bono. Mas naiinis ako kesa nalulungkot. Grabe kasi. Napaka-gentleman ni Dave. Napaka-religyoso tapos
jowa pala ng matrona. However, parang gusto kong maniwala na mahal ako ni Dave at seryoso sa akin kasi ginalang niya ako. Hindi niya ako pinagsamantalahan. Kaya ako Bono, sana narinig ko din yung side ni Dave, no? Kaso wala eh. Putol na yung communication namin. Naalala mo pa ba si Aaron na po? Narinig kong tanong ni Lola Iska nung nasa bus pa kami. Nasa gawing Tarlac na kami noon. Opo, naalala ko pero hindi ko ma-remember yung mukha niya. Kaidaran mo yon. Binata na rin at napakagwapo. Talaga po? Oo. Di ba't nung mga bata pa kayo magkatambal kayo sa kasal ni Poroy? Ikaw ang flower girl at siya naman yung ring bearer. Noong marinig ko ang sinabing ito ni Lola Iska, biglang na-refresh sa isipan ko tungkol kay Aaron. Oo, cute nga si Aaron. Naalala ko na. At si Aaron ay hindi totoong anak ni Tito Poroy. Anak siya ng naging asawa ni Tito Poroy sa ibang lalaki. Kaya si Aaron ay hindi ko kamag-anak. Mayaman na din sila. Napakalaki ng bahay nila. Yung bahay ko, nasa tagiliran ng bahay ng Tito Poroy mo. Ay, nakabukod po kayo ng bahay? Ay, oo. Meron akong maliit na bahay. Ano pong trabaho ni Tito Poroy? Di magsasaka. Pero yung asawa niyang si Senya, nasa Japan. Siyang kumikita ng malaki. Kaya sila nakapagpatayo ng malaking bahay. At sunod sa luho si Aaron. Chick boy din siguro si Aaron, Lola, no? Hindi naman yata. Ang alam ko nga ay kabibreak lang nila ng girlfriend niyang si Janela. Kaya wala siyang girlfriend ngayon. Bahagya akong napangiti sa narinig ko kay Lola Iska. Why not coconut, sabi ng isip ko. Sabay ng super lalim na buntong hininga. At ang tanong na, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Bahala na. Maliwanag pa nung dumating kami ni Lola Iska. Agad kong nakita si Aaron na mag-isang naglalaro ng basketball sa half court na nasa gilid ng malaking bahay nila. Noong makita ko ni Aaron ay bahagya siyang umiti at medyo disappointed ako kasi alam ko na kasing lawak ng universe ang ngiti ko pero napakatipid ng ngiti niyang isinukli sa akin. Ano yun? Shy lang o FF? Feeling famous? Dahil doon ay hindi ko na siya nilingon ulit. Bumuntot ako kay Lola Iska. Maliit lang bahay ni Lola Iska pero presko naman kasi ang bubong niya ay hindi yero. I don't remember how they call it. Kugon, am I right? Tapos ang walls ay buho tapos elevated ng floor sa kwarto na yari naman sa bamboo slats. Para siyang rest house pero napakalinis at napakasinop. Noong magdidilim na ay lumabas ako para magpa-load kahit na second disappointment ko that day ang signal. Napakahina. Sa sari-sari store malapit kina Aaron ay nadatnan ko ang isang dalagang medyo chubby at morena na parang nagulat nung mapalingon sa akin. Tapos tinuro ako. Kilala kita, sabi niya, tsaka parang kinapa sa isip niya kung sino ako. Aryan? Noon ay napangiti ako nang maalala ko rin siya. Nek, long time no see. Buti nakilala mo pa ako. My God, Aryan, you are so beautiful. Naku, Nek, alam ko na yan nung bata pa tayo. Sabi ko tsaka sabay kaming tumawa at nag-appear. Grade 4 yata ako nung isama ako ni Lola Isabel dito, bakasyon din noon. At buong bakasyon ay dito kami namirmi. At si Nek ay isa sa mga kalaro ko noon. Tara sa bahay. Sabi niyang hawak niyang isang bote ng toyo at isang bote ng suka. Sure, kaya lang, hindi ako nagpaalam kay Lola. Hayaan mo na, hindi ka naman mawawala dito tsaka para makilala mo yung tropa ko. Tropa? Yes, mga boys. Wow, sabi ko. Tumawa ulit siya.
Alam mo Kuya Bono, nung time na yon, ang gaan-gaan ng feelings ko kay Neknek. Napaka-cool kasi niyang babae, tsaka naalala ko pa, kahit ng mga bata pa kami ay sobrang bait niya. Kaya that evening, sumama ako sa kanya. Simple lang ang bahay ni Neknek pero bago na, hindi na yung dati. Maluwang ang terrace nila kung saan ko nadatnan ang 5 lalaking hula ko yung mga ka-age lang namin. Kasama na dun si Nok Nok, ang katambal ni Neknek. Kahit tamis nang ngiti ni Nok Nok sa akin pero hindi nagsalita. Parang na-conscious pa kasi wala silang suot na t-shirt noon. Yung 4 pang lalaki ay isa-isang pinakilala sa akin ni Neknek. Sila sina Jay, RX, Mon, at Diek. Mukhang kalog din yung 3 nauna pero si Diek parang ngiti lang din ni Aaron yung ngiti niya sa akin. Tipid tapos yumuko na ulit at humarap sa hawak na cellphone. Maliban kay RX silang lahat ng lalaki ay nakahubad, walang t-shirt. Wala silang pang itaas. Kaya't agad kong nakita kung kaninong body ang pinakayami. Kay Diek. Moreno si Diek pero makinis, matangkad, may 6-packs abs, siksik ang muscle. Hindi naman yung muscle na gaya ng addict sa gym, hindi ganon pero athletic ang build niya. Then yung mukha niya, gwapo na parang napaka-misteryoso. Medyo makapal ang kilay niya, medyo matangos ang ilong, manipis yung upper lip niya pero may kakapalan yung lower lip niya na medyo reddish. Huy! Gulat sa akin ni Neknek na di ko namalayang lumabas galing sa loob ng bahay. Nagluluto daw kasi siya ng adobong bibe na kakainin ng lahat. Dito ka kakain ha? Sabi niya sabay hawak sa braso ko. Tapos hinila niya ako sa loob, nakangiti siya. Ano masasabi mo sa mga boys? Yung isa doon si RX. Boyfriend ko, sabi niya. Talaga? Siya lang ang hindi available sa 5 yan. Lahat yan, pwede kung type mo. Si Diek ang type mo, no? Huling-huli kita, pinagmamasdan mo siya. Totoo ba? Yung ganun kagwapo, walang jowa. Dati meron. Nasulot lang. Kaya ngayon, wala siyang jowa. He is free as a bird. Bird talaga. Nakatawang sabi ko. Yes, bird. Nakakalungkot lang kasi noong kakain na kami, wala si Diek. Umuwi na daw. Pagkakain, saglit akong nakijamming sa kanila sa terrace. Nawangha ako nang makita kong nagyoyosi silang lahat, pati si Neknek. Mahusay tumugtog ng gitara si RX na jowa ni Neknek. Tapos si Neknek, napabilib ako sa ganda ng boses niya. Partida pa, nagyoyosi habang kumakanta ng akala mo na kanta ni Aiza Sigera. Inihatid nila akong lahat hanggang sa gate ni na Aaron. Nasa loob kasi na bakuran nila ang bahay ni Lola Iska. Bago ako makapasok sa bahay ni Lola Iska ay nakita ko si Aaron sa terrace nila. Nakatingin sa akin habang hawak ang cellphone niya. Hindi naman siya nakangiti kaya hindi rin ako ngumiti. Agad akong humingi ng dispensa kay Lola Iska dahil hindi ako nakapagpaalam. Kinuwento ko na lang na inaya ako ni Neknek sa kanila. Si Neknek. Mabait na bata yon. Pati yung kakambal niyang si Noknok. Wika ni Lola Iska. Opo, masaya nga po sa kanila si Aaron nandito kanina. Matagal kami nagkwentuhan habang hinihintay ka. Nainip yata. Ayun, umuwi na. Ano po sabi niya, Lola? Madami siyang tanong tungkol sa'yo. Sa tingin ko, kursonada ka niya, apo. Nakangising sabi ni Lola. Napangiti din ako kasi ang cute ni Lola kapag ngumiti. Parang siya din kasi ay kinikilig. Mabait na bata yang si Aaron. Hindi siya kagaya ng ibang kabataan dyan na may mga bisyo na. Yan, cellphone lang, basketball, tsaka madalang yang umalis.
Matino ang batang yan. Sabi pa ni Lola. Noon pa lang ay halata ko na gusto niya akong ireto kay Aaron. Akala mo hindi ko nakita, maligaya ka pag ako ay masaya. Akala mo hindi ko naisip na kasama ako sa iyong panaginip. Bawat sabihin ko, alam ko nakinig ka. Akala mo siguro hindi ko nakita. Akala mo hindi ko pansin. Akala mo hindi ko alam. Mahal mo nga ako kahit hindi mo man sabihin. Akala mo hindi ko napansin. Arian na po, gising na. Nalimpungatan ako sa paggising sa akin ni Lola Iska. Hindi ako sanay na ginigising ako pero nahiya naman ako kaya bumangon na rin ako. Nandito si Aaron, may dalang almusal. Sabay-sabay na tayo, eka pa ni Lola. Nagsuklay ako tsaka ako tinungo ang CR. Nadaanan ko si Aaron. Bahagya pa rin ang ngiti pero surprisingly, bagong ligo na siya. Napakaputi, napakapula ng lips. Mas mapula pa yata ang lips niya kaysa sa akin. Medyo long hair si Aaron. Yes, gwapo siya kung dito sa probinsya. Kaso ang daming ganong itsura sa Maynila. Kaya hindi ako gaanong humahanga sa kagwapuhan niya. Gatas ng kalabaw, tuyo, longganisang kabanatuan at sunny side up ang pinagsaluhan naming almusal. Tahimik kami. Halatang nahihiya si Aaron pero nung matapos kaming kumain, bigla siya nagsalita. Pupunta ako Dinggalan eh. Baka gusto mong sumama? Tanong niya. Halatang naglakas loob lang at ayaw ko naman siyang mapahiya kaya umuo na lang ako. Total wala naman talaga akong pupuntahan. So sa dagat kami nagpunta. Gray yung buhangin tsaka ang lakas ng alon kaya di ako nagandahan. Gusto ko kasi sa dagat yung payapa at saka kung pwede, white sand. Tapos nagpunta kami sa mga kaibigan niyang may mga kaya din sa buhay. Hanggang sa feeling ko bored na ako kaya sabi ko, uwi na tayo. Sa kotse niya nung una, tahimik na naman hanggang sa marinig ko siyang nagsalita. Arian, may boyfriend ka? Wala. Dapat sana itatanungin ko siya kung bakit pero hindi ko gustong pahabain yung usapang yon. Oo, wala akong boyfriend pero may crush ako. May crush ako na kanina pa nga laman ng isipan ko na sana wish ko lang ay siya ang kasama ko. Si Diek ang tinutukoy ko. Di biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Para akong isang siraulong hilo at lito. Sa akin pang mina ng piano, tiklado'y pilit nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umusbong. Tuwing maalala ko si Dave yung ex kong jowa ng matrona pala, pilit kong agarang winawaksi siya sa isip ko. Focus ko yung isipan ko sa ibang bagay. Noong gabi na, naghahaponan pa lang kami ni Lola Iska ay dumating na si Neknek para ayain ako sa kanila. Andun ba sila? Tanong ko. Oo. Basta pag nasa biyahe sina mama at papa, andun ang tropa. So sumama ulit ako at noong gabing yon, nagsimula ako maging close na talaga sa kanila. Pinakanta nila ako kahit hindi ako kumakanta talaga, kumanta ako.
Kahit sintonado, tawanan sila. Halos lahat sila, hindi lahat kasi si Diek, hindi tumawa. Nahuhuli ko siyang madalas nakatingin sa akin pero pag titingnan ko, iiwas siya ng tingin. Tapos nung sawa na kami sa kantahan, naglaro kami ng spin the bottle, truth or dare. Pero hindi na naman sumali si Diek. Grabe Kuya Bono, napaka-misteryoso niya. Pero kahit KJ, hindi ako nainis kasi talagang napufall ako para sa kanya. Oo, wala pa nga kaming closure ni Dave pero kasalanan ko ba kung tumibok na ulit ang puso ko sa iba? Sabi ko nga, mabuti na yung ganon kaysa nagdudusa pa ako sa kakaisip kay Dave. Tingin ko nga, sinadya pa ni Lord na makilala ko si Diek eh. At kahit malabo, may nakakapa akong pag-asa noon na baka si Diek na nga ang para sa akin. Basta't isipin di magbabago, damdamin ko sa'yo. Araw, gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Masaya yung laro kasi talagang game na game ang lahat. Walang maarte, liban kay Diek. Si Jay natapatan ng bote. Dare ang pinili niya. Halikan mo sa lips yung aso, sabi ni Noknok. Ginawa niya. Kaya lang nung ako na, saglit ako nag-isip kung truth or dare. Truth, sabi ko. Si Noknok ang nagtanong. May crush ka ba dito? Tanong niya. Napangiti ako. Meron, sagot ko. Sino? Tanong ulit niya. Noon ay napasulyap ako kay Diek pero hindi man lang yata niya kami narinig. Nakatutok siya sa Mobile Legends sa cellphone niya. Tapos paglingin ko kay Noknok, parang naghihintay pa rin siya. Sino? Tanong niya ulit. Hala, di ba isang tanong lang? Foul na pag ganyan. Sagot ko kay Noknok. So pinaikot ulit nila yung bote. Nung kay Neknek matapat, si RX ang nagtanong. Dare, sagot ni Neknek. Tapos sabi ni RX, kiss mo ko sa lips. Walang kaartihang hinalikan ni Neknek si RX sa lips at kinilig lahat pati si Diek. Kahit na nakaside siya, nakita kong ngumiti siya. O at least, naririnig pala niya kami. Then, sa akin ulit tumapat. Sabi ko, dare. Okay, sabi ni Monmon. Sabay dukot ng candy sa bulsa niya. Di ba sabi mo kanina may crush ka dito? Ibigay mo sa kanya ang candy ito. Napangiti ako sa challenge na yun ni Monmon. Pero kinuha ko yung candy. Max Red. Then tumayo ako. Lumapit ako kay Diek pero bago pa ako makalapit sa kanya, ay tumayo din siya tsaka walang lingon na lumakad palayo. Natahimik ang lahat at ako parang maiiyak. Pero bago pa makalayo si Diek ay hinabol siya ni Noknok. Ako ay hinila naman ni Neknek upang lumapit kina Diek. Kaya hindi na ako sumasali kasi ayoko mapagtripan eh. Nakasimangot na sabi ni Diek. Hindi ka naman pinagtitripan Tola. Laro lang yun, sabi ni Neknek. Kayo siguro hindi, pero siya. Alam kong pinagtitripan niya ako. Sagot ni Diek turo sa akin. No, Diek, hindi kita pinagtitripan. Mahinahong sabi ko. Anong hindi? Pinapalabas mo na crush mo ako? Sa ganda mong yan? Sa estado mo sa buhay tapos sa akin ka magkakakrush? Sagot niya. Trip mo lang, sabi pa. Teka guys, mabuti pa siguro iwanan natin sila. Suggestion ni Neknek, then umalis nga sila. Naiwan kami ni Diek. Nakaside pa rin siya, ayaw niyang humarap sa akin. Bakit Diek? Masama bang magkagusto sa'yo? Mahinang tanong ko. Di mo pa ako kilala, Arian. Tsaka,
Tsaka bakit hindi ka doon magkagusto sa kapitbahay mo dyan? Gwapo na, mayaman pa. Si Aaron ang tinutukoy niya. Ikaw ba, Diek, natuturuan mo ba yung puso mo? Nadidiktahan mo ba na gustuhin yung taong ayaw mo? At ayawan yung taong mahal mo na? Noon ay saglit siyang napalingon sa akin. Kahit saglit ay nasulyapan ko ng diretso ang gwapo ngunit malungkot niyang mukha. Mahal mo na, narinig kong sabi niya. Hindi mo pa ako kilala, Arian. Mas maganda siguro kung pilitin mo na lang yung puso mo na magmahal ng iba. Bakit, Diek? May nagmamayari na ba sa puso mo? Saglit ulit siyang sumulyap sa akin pero hindi umimik. Pero sabi pala ni Nek-Nek, wala ka naman daw jowa ha, sabi ko. Hindi pa rin siya umiimik. Diek, sige, di na kita abalahin. Pero pwede bang magtanong? Ano yon? Hindi mo ba ako gusto? Noon ay tumitig siya sa mata ko. Pero nagtaka ako kung bakit para siyang maluluhan nung sabihin niyang, Gusto kita, Arian, pero hanggang doon na lang siguro. Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at dinggin. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa kapag kapiling ka. Araw-gabi tayong dalawa. Dumaan ang maraming araw, Kuya Bono. Masaya na malungkot na yung buhay ko. Masaya kasi masaya kapag kasama ang tropa. Madalang na rin namin makasama si Diek mula nung gabing yun pero nagpupunta pa rin siya paminsan-minsan. At gustong-gusto ko pa rin siya pero nagpakababae ako kasi nasa probinsya ako. Ibigay niyo na sa akin yung karapatang magmahinhin. Bagay naman sa akin eh. Mahirap kapag nandun siya kasi wala akong ginawa kundi ang iwasang mapalingon sa kanya. May isang gabing nabuyo akong magyosi. Katatapos namang magmeryanda noon ng sitsirya at soft drinks na nakasupot. Unang hit-hit ko, napalalim, inihit ako ng ubo. Tubig, tubig! Sigaw ni Nek-Nek. Pero biglang may kamay na may hawak na supot ng soft drinks na may straw sa harap ng mukha ko. Si Diek. Saglit ko siyang tiningnan bago ko kinuha ang soft drinks niya. Sinipsip ko. Nilasap. Why not coconut? Mahal ko kaya siya kaya so what coconut kung malasaan ko ang laway niya, di ba? Kaya lang ilang saglit lang ay tumalilis na naman siya ng alis. Nalungkot na naman ako pero nung mapalingon ako kay Nek-Nek, nakangiti siya. Na parang kinikilig at ang sabi niya, oh shit, ang sweat! Mahal nga niya ako. Naisip ko. Para kasi siyang si The Flash na inabot sa akin yung inumin niya nung ubuin ako. Alam mo yun, nataranta. Nataranta siya kahit inubo lang naman ako. Yun ang laman ng isipan ko na medyo kumikiliti sa akin kahit noong hinahatid na nila ako sa gate ni na Aaron pero natigilan ako nang mapansin ko ang lalaking bumaba mula sa pulang kotse malapit sa gate. Natigilan ako. Nagulat.
Kasi hindi ako makapaniwalang makikita ko siya dito. Si Dave. Ayon kay Dave, noon daw umalis ako ng Parañaque. Nakipaghiwalay na rin daw siya kay Tita Babette. Pinahunting daw siya ni Tita Babette kaya siya nagtago. After 2 months, ay hinanap daw niya ako. Hanggang sa naglakas loob siyang kausapin si Mama para tanungin kung nasaan ako. Pero sa halip na tulungan siya ni Mama ay tinawagan pa ni Mama si Tita Babette para sabihin na nasa bahay si Dave. Kaya mabilis siyang umalis pero hinabol daw siya ni Ate Myra. At si Ate Myra ang nagsabi kung nasaan ako. Si Ate Myra ang nurse na nag-aalaga kay Lola Isabel. Si Dave ay mayroon na daw maayos na trabaho. Nakabili na nga ng second hand na kotse. At may hinuhulugan na ring bahay sa isang subdivision. Nung gabing yon ay nag-usap kami pero litong-lito ako. Nagpasya siyang umalis pero babalik bukas ng hapon. At pag-isipan ko daw mabuti ang gusto niyang mangyari. Nasasama ako sa kanya pabalik ng Maynila at magsasama na raw kami. Mahal ko pa din naman si Dave lalo na't kinalasan pala niya si Tita Babette nung time na nabisto kami. Alam mo yun, agad siyang nagdesisyon na piliin ako at iwan ang marangyang buhay sa poder ni Tita Babette. Hindi na masama, di ba? Why not coconut, di ba? Kaya lang bakit ganun? Bakit hindi naman masaya yung puso ko? Pasado 12:00 na ng madaling araw noon pero gising pa ako. At nagulat ako nang malaman kong gising pa rin si Neknek kasi nag-text siya sa akin. Gising ka pa ba? Di ako makatulog, friend. Di mawala sa isip ko si Dave. Para ako nakakita ng artista. Ganito ang text ni Neknek. Matulog ka na. Makonsensya ka naman, may RX ka na. Reply ko, oo nga pala. Pero sis, kung ako sa'yo, sasama ako kay Dave. Talaga ba? Yan ang gusto mo? Sa bagay, may puwang pa naman sa puso ko si Dave eh. At saka mabait talaga siya, kaya lang, to be honest, friend, mahal ko si Diek. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako lubos na masaya sa idea na aalis na ako at sasama ako kay Dave. Friend, may pagtatapat ako sa'yo. Alam ko na hindi ko dapat gawin to pero makakatulong ito para makapag-decide ka na. Friend, hindi pwedeng si Diek ang piliin mo kasi may karelasyon siya at mahalaga yun sa kanya. What? Diba sabi niyo at sabi rin niya, wala siyang jowa? Ano ba to, friend? Lokohan? Respeto lang sa kanya, friend, kaya hindi namin siya pinangungunahan na aminin sa'yo yung totoo na meron siyang karelasyon. Pero yung taong yun kasi, friend, ay makakatulong para matupad ni Diek yung pangarap niya na Neknek. Naluloka na ako, no? Nangyari na dati sa akin to. May sugar mommy si Diek? Hindi babae, friend eh. Bakla. Dolfo ang pangalan. Tinanghali ako ng gising, 11:00 na halos. Nung makita ko ni Lola Iskay, agad niya akong inayang kumain. Nagpasalamat ako ng taos-puso kay Lola Iska sa pagkup-kup niya sa akin. Pagkatapos namin kumain ay nag-impake na ako pero habang ginagawa ko yun ay lumuluha ako kasi ba't ganun yung kapalaran ko? Napaka-tsaka, di ba? Laging may ganun. Pero sinikap kong kalamayan ang loob ko at pinilit kong pasayahin ang sarili ko sa idea na si Dave na yung makakasama ko. Dumating si Dave 2:30 ng hapon. Agad na ako nagbihis noon. Nakita ko ang tuwa sa mukha ni Dave. Niyakap ko si Lola Iska bago ako sumakay ng kotse. Kumaway si Aaron sa di kalayuan. Maluwang na ang ngiti niya noon.
Palabas na kami ng barangay nang mapansin ko ang kumpol ng mga kabataan sa gilid ng rough road na daan. Lalo akong nagtaka nung mapagsino ko sila. Sina Neknek, Noknok, Monmon, J at RX. Noong malapit ang kotse sa kanila ay bigla silang humarang na nakadipa. Mabilis na lumapit si Neknek sa pinto sa tabi ko at si Noknok naman ay sa pinto sa tabi ni Dave lumapit. Agad kong binuksan ang pinto ng kotse. Narinig ko ang mga sinabi ni Noknok kay Dave. Kuya, sir, boss, aabalahin lang namin kayo saglit. Gusto lang namin makausap si Arian. Kung pwede kahit 5 minutes lang, boss. Nakita kong tumango si Dave matapos lumingon sa akin. Noon ay hinila ako ni Neknek papasok sa kakahuyan. Hanggang sa tumambad sa akin ang isang maliit na kubo na walang dingding at naroon si Diek. Nakatalikod, nakayuko. Dito lang kami, bulong sa akin ni Neknek. Tsaka bahagya niya akong itinulak palapit kay Diek. Nung maramdaman ni Diek ang paglapit ko ay lumingon siya sa akin. At nakita kong basa ang mukha niya sa luha. Tumabi ako sa kanya. Alam mo ba, Arian? Lalo kitang minahal nung hindi mo pinansin si Aaron. Dati kong best friend yun. Kasama siya dati sa tropa. Kaso, sinulot niya sa akin si Janela. Parang siniraan niya ako. Parang lang kasi totoo naman yung sinabi niya kay Janela na may jowa akong bakla. Ayun, iniwan ako ni Janela. Sumama siya kay Aaron. Ganon ang simulang kwento sa akin ni Diek. Habang hindi nakatingin sa akin. Pero bigla siyang tumingin sa mukha ko. Ako nung sabihin ko ito. Piliin mo ako, Diek, please. Noon ay napatitig ang kanyang luha ang mga mata sa mas luha ang mga mata ko. Arian, sambit niya at kasunod nun ay ang mahigpit niyang yakap na nagdulot sa akin ng kakaibang ligaya at kagaanan sa dibdib na parang noon ko lang nadama sa tanang buhay ko. Masinsinan kong kinausap si Dave. Nagalit siya pero wala siyang nagawa. Sumunod namin kinausap si Kuya Dolfo, ang jowang bading ni Diek. Isa pala siyang ex-army na noon ay nag-aalaga na lang ng maraming baboy at mayroon ding manukan. Natakot si Diek sa idea na makikipag-usap kami kay Kuya Dolfo kaso yun ay kailangan naming gawin. Hindi bakla sa kilos at salita si Kuya Dolfo. Nakakatakot nga siyang tingnan eh. Pero alam mo Kuya Bono, umiyak siya sa harap namin.
Mahal na mahal daw niya si Diek pero wala siyang magagawa kundi ang palayain ito. Concern pa din siya sa magiging future ni Diek. Paano pa daw siya magiging seaman kung mag-aasawa na siya? Sabi namin, bahala na. Nung alis na kami sa bahay ni Kuya Dolfo, bahagya kong tinulak si Diek palapit kay Kuya Dolfo at ang sabi ko, yakapin mo naman si Kuya for the last time. Alanganin ang naging ngiti ni Diek. Nakita ko, nagkamot pa siya ng ulo pero nakita ko ring may kumislap sa mata niya. Luha. Then, humarap siya kay Kuya Dolfo at ang sabi niya, salamat sa lahat. Salamat sa lahat-lahat. Sana mapatawad mo ko. Lumuluhang sabi ni Diek habang kayakap niya noon si Kuya Dolfo. Noon, pumatak din ang luha ko. Ramdam ko yung sakit na yun eh. Ramdam na ramdam ko. May natuklasan pa ako dito, Kuya Bono. Papunta kaming bayan ni Lola Iska isang araw nang may mag-ina kaming makakasalubong. Isang magandang ginang na bata pa at poging batang lalaki na parang pamilyar ang mukha sa akin. Nagmano ang batang lalaki kay Lola Iska. Nakamasid lang ang nakangiting magandang ginang at saka umalis. Kilala mo ba yung mga yon? Tanong ni Lola Iska sa akin. Hindi po, pero yung batang lalaki, Lola, yung mukha niya parang kamukha namin, di ba? Tama ka, Arian. Yung batang yon ay si Jared, kapatid mo sa ama. Yung babae namang yon si Janice, kabit ng papa mo. What? Usal ko pero hindi ako galit. Hindi kay Papa at hindi rin ako maaawa kay Mama kung sakaling naggawa yun ni Papa. Pero may naisip ako. Tinawagan ko si Papa at ang sabi ko, Papa, padalan mo ako ng 100,000 pesos. At bakit? Asan ka ba? Pinalayas ka nga ba ng mama mo? Wow, thanks naman sa concern, Papa, pero 10 months na akong wala dyan sa Manila. Ngayon ka lang nag-alala. 100,000 padala mo sa bank account ko. Ba't ko gagawin yon? Kasi Papa, kanina lang kausap ko ang batang-bata at napakagandang si Ate Janice at yung anak niyang si Jared. Napaka-pogi. Ha? Nasa Gabaldon ka ba? 100,000, Papa. Okay, pero huwag kang maingay sa mama mo, ha? Noong time na yon, mayroon pa akong mahigit 25,000 mula doon sa bigay ni Mama at Tita Babette. Wala naman kasing ginagastos dito kundi ulam lang namin ni Lola Iska at mga basic commodities. Hindi pa kami pwedeng ikasal ni Diek kasi 17 pa lang siya. Opo, Kuya Bono, matanda ako sa kanya ng 1 taon. May naisip ang tropa, magkasal-kasalan daw kami. At doon namin gaganapin sa falls. Walang kumontra. So naghanda kami. Ginastusan ko. Tapos nagpunta kami sa falls. Nagbaon kami ni Diek ng mga puting damit. Tapos si Noknok nang hiram ng mahabang damit na parang pangpare. Siya ang magkakasal kunwari sa amin. Marami kaming baong pagkain kahit nahirapan kami kasi medyo malayo yung falls at pangit ang daan, taas baba at makahoy. Pero pagdating namin sa falls ay nakakabawi naman ng pagod dahil sa ganda ng tanawin at lamig ng tubig. Napakalamig, parang may yelo. Sa falls ay mayroong malaking bato. Doon kami ikinasal ni Diek. Sinoknok ang pare. Tawa kami ng tawa nung una pero yung tawa ko ay may kalakip na luha. Kasi, siguro dahil kasabay ko sa pagtawa at sa ligaya ang taong pinakamamahal ko.
Tapos nakita kong pumatak ang luha ni Diek nung kumakanta na si Neknek na siya naman daw wedding singer namin. Kinanta niya yung Ikaw. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula nung matanto na balang araw iibig ang puso. Sa ngayon, Kuya Bono, ay dito na kami nakatira sa bahay ni Ate Janice, ang jowa ni Papa. Nagtatrabaho si Ate Janice, kaya't sa amin naiiwan si Jared. Nagtayo kami ng grocery store, medyo malaki, kumpleto mula gaas, gasul, bigas, groceries, tsinelas, SIM card, charger at kung anik-anik pa. Pati feeds na mga alaga ni Kuya Dolfo meron kami. Suki ko siya sa mga feeds. Kumikitang kabuhayan naman, Kuya Bono, why not coconut? At sapat na yon para sa amin ni Diek. At sa pag-aaral niya. Magiging seaman siya, Kuya Bono. Ako ang bahala. Napakasipag niya, Kuya Bono, at syempre always loving. Kasama namin ang mama niya sa bahay. Paminsan-minsan ay dumarating si Papa para umiskor kay Ate Janice, pero may nagustuhan ako sa sinabi ni Papa. Ang sabi niya, pag 21 na si Diek, ipakakasal ko kayo sa simbahan. Napawaw ako noon, Kuya Bono. Why not coconut, di ba? Anyway, hanggang dito lang muna, Kuya Bono, at sana'y naibigan niyo rin ang munting kwento ng buhay at pag-ibig ko. Alam kong maraming hindi tama sa buhay ko, gaya ng relasyon ko kay Mama at sa mga kapatid ko, pero hayaan mo na. Ganun talaga. Life is not perfect, eka nga. Pero I swear, Kuya Bono, na hindi magiging ganon ang mga anak namin ni Diek. Hindi magiging ganon ang pamilya namin. Titiyakin ko na magmamahalan kami sa aming buong pamilya. At ang mga anak ko ay magmamahalan at magmamalasakitan. At mamahalin ko sila gaya ng pagmamahal ko sa buhay ko at sa jowa kong yummy at gwapo. Maraming salamat, Kuya Bono, at sana'y lumawig pa ang iyong programa. Ang maganda at kaakit-akit mong listener, Ariana.